Anak good. God is good. All the time. All the time? Okay. Bato ba ni Brother Ariel kanina ang iyong topic bahin sa Biblia. Ang akong topic karon is kining unsa magyud ang matuod nga simbahan. So, magpaila siguro ko no. Ako na si Brad Kevin Charles Amancio, gikan sa Mangkahilo, Barangay Consuelo, o estudyante diya sa FCT Emeritus. No? Nya, samtang nagpaabot pa ni Brad Duyong kay muhapas mo kuno siya karon. Mabot betot. Atong natagan ng usa ka pagpak ang atong mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Among ka magkaho nga kadakanto iman ka mo mayhap. Sorry. Atong masbon. Atong matagan ng usa ka pagpak ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. O atong ihalad sa Ginoo ang pinakamasigabong palakpakan. So atong nibagay ganina nga nagtukod ang atong Ginoong Jesucristo o Iglesia. Atong sumala sa banagna ni Propeta Daniel. Mabasa nato sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 34, unsa may gingon diri. May ning atong basahon ng balaang kasulatan kay magpasikat ta diri nga walay ebidensya. Daniel Kapitulo 2, versikulo 44, unsa may gingon diri. Sa panahon nining mga ria ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malungpag ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawan. Unsa kuno panagna ni Propeta Daniel? Sa pagabot sa paghari sa atong Ginoong ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malungpag ug dili malaglag. O karon datuman mga kini karong panahon na atong patubagon ang pag-abot ni Kristo sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 18 unsa may gingon. Busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang kamatayon dili makabuntog ninyo. Unsa ko daw? Ikaw mao si Pedro o ibabaw ni bato. Tukuron ko ang akong iglesia. Nga bisan nagagaan sa impierno dili makabuntog ninyo. Bago masuko ha. Ipiling sa tumato. Dito ko ni Kristo ang simbahan, pinaagi sayang gaho. O karon, unsa man kayo kining simbahan? Unsa man kining simbahan? Katoliko. Kamu ba mo pangutanon? Unsa man kining simbahan? Sige, padayon ta. Sumala pa sa Biblia atong paisguton, atong pasultiyon. Sumala sa Job Kapitulo 8, versikulo 8 sa The Living Bible. Wa may version diri. The Living Bible. Ang gingon dito, read the history books and see. Unsa gano? Read the history books and see. Mubasa kita sa mga kasaysayan nga libro diha sa mga encyclopedia.
O gihapon sa Isaias Kapitulo 41, versikulo 4, ingon ang Dios, kinsa may naghimo nini, kinsay nabuot sa dagan sa kasaysayan. Ako ang Ginoo nga diha na sa sinugdanan, o gana usab sa katapusan. Unsa kuno? Kinsay naghimo nini, kinsay nabuot sa dagan sa kasaysayan. Ako ang Ginoo nga diha na sa sinugdan, o gana usab sa katapusan. Kasaysayan ang atong patubagon kung sa ning simbahan. Kaya lisod o mag-Bible alone ta diri, lisod na. Watay kaya ang Biblia nagisgot nga ang Ginoo nagtukod og simbahan. O ang mga ebidensya nagpamatuod nga Iglesia Katolika. Panangit diri sa history diri sa The New Book of Knowledge sa page 287 unsa nagingon. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Unsa kuno? Ang Iglesia Katolika nagsugod kayo dito sa Jerusalem panahon sa first century, 2,000 years ago man. No? About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. The church may be described as the society founded by Jesus Christ. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Nanatay usa ka ebidensya ug unsa ning sambahan. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Karon di ato na ning dalion kay ang atong oras nagdagan man gyud. No? Atong hisgutan kung nganong naabot man sa Pilipinas. Nganong naabot man sa Pilipinas? Kay sumalat pa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 11, ang atong Ginoo miari sayang kaugalingong katawan apan wala siya dawata. Unsa may hinungdan nga nang wa man siya dawata? Mateo Kapitulo 23, versikulo 37 ngadto sa 38, unsa may hinungdan nga wa dawata sa Jerusalem? Natukod ang simbahan sa Jerusalem. Mateo 23, 37 ngadto sa 39, unsa may gingon dire? O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta, o gibato mo ang mga sinugo nga gipadala ko kanimo. Pagkadaghang igayon nga buot na akong tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigong siyang sa iya mga piso, ilalom siya mga pako apan nagtumili ka. Karon biyaan sa hingpit ang imong balay o mamingaw kini. Unsa gano? Unsay hinungdan nga gibalhin man sa lain nasod kining simbahan? Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta. O gibato mo ang tanan nga gipadala ko kanimo. O mao'y hinungdan buot na akong tigumon ang imong mga anak sama sa imungaan nga naglublaw siya mga piso apan nagdumili kamo. Biyaan sa hingpit ang imong balay o mamingaw kini.
Unsa hinungdan? Ang gipadala sa Dios sa nasod sa Jerusalem wala man dawata. Gibato man noon. O karon asa man ni gibiyaan mga kini? Mateo kapitulo 21 versikulo 43. O bidugang pagsulti si Jesus. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo o gigahatag sa usa ka nasod nga magapabungag daghan. Unsa gano? Apan mao na to pagabiyaan atong ipadayong basa. Busa sultihan ko kamo ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo o gigahatag ngadto sa mga tawo nga magahatag og maayong bunga. Ihatag ngadto sa nasod nga magapabungag daghan nga mao ang makapakaylap sa tibuok kalibutan ang iyang simbahan nga iyang gitukod sa panahon sa mga apostoles sa tuig 33 AD. Mao kini ang hinungdan nga wala dawata sa Jerusalem ang iyang simbahan o gihatod dito sa Roma. Asa man ni mabasa? Buhat kapitulo 23 bersikulo 11. Unsa may ingon? Ingon nga si Kristo mitupad ang Ginoo mitupad tunga kang Pablo mingon. Ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka nako dinhi sa Jerusalem. Kinahanglan musaksi ka nako dito sa Roma. Wa ka masuko ha? Okay. Piling sa nang ako, no? Asa ko nung giyatag? Ingon nga ang gitong Ginoong Jesucristo mitungha tupad kang Pablo o miingon. Ingon nga nagsaksi ka nato dinhi sa Jerusalem. Kinahanglan moadto sa Roma. Ang pangutana, naabot ba ni sila sa Roma? Atong basahon Buhat kapitulo 28 versikulo 16. O pagabot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siya ra usa. Naabot sila sa Roma wala. Naabot yun. Naabot sila sa Roma. Kaya nga naman, Roma kapitulo 1 versikulo 7 ngadto sa 8 ato masahon. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawan. Unsa kuno? Gitawag ko kamo tanan nga taga Roma o gitawag sa Dios. O mahimo nga iyang katawan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan o sa Ginoong Jesucristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesucristo. Alam kaninyo tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Unsa gano? Nisangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Unsa migingon sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 43, ang gingharian sa Dios igahatag sa usa ka nasod nga magapabungag daghan. Natuman wala? Natog lang siguro natog. Natuman wala? Okay. Kay nikaylap naman sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Karon asa naman ni napadung ning simbahan? From Jerusalem to Rome,
ngadto gipasukad ang unang Santo Papa nga si San Pedro. Ug karon nga si San Pablo niadto na pud sa Espanya. Na iya na pong gidala ang Kristiyanismo nga simbahan nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay diha sa buhat 11:26 ang unang sumusunod ni Kristo gitawag og mga Kristohanon nga pundok. Mao kini ang Kristiyanismo. Asam ni mabasa nga si San Pablo niadto sa Espanya. Roma Kapitulo 15, versikulo 24, 28. Muhapit niya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Human ako malipay sa pagiguban kaninyo sa makadiyot. Tabangi niya ako sa pag-adto sa Espanya. Unsa ba no? Si San Pablo niadto sa Espanya. Versikulo 28, kung mahimo ko na kini o gigahatag ko na ang kanila ang mga hinabang nga giamot alang kanila. Mugikan ako paingon sa Espanya o buhapit uni ako kaninyo. Linaw kaayo mga igsoon nga si San Pablo naabot sa Espanya o giyang gida ang gitupo ni Kristo nga simbahan. O karon asa no sa ninaabot? Kinsa may nag-Christianize na to sa Pilipinas. Kaya sa unang panahon, sa wala pa si Magellan niabot sa Pilipinas, ang Pilipino walay gituuhan nga Ginoo. Musimba lang sa mga kahoy bato, makakitag adlaw, musimba. Wala. No? Kinsa may nag-Christianize na to sa Pilipinas? Diya pa sa Philippine history, ngagi kinsa ni kanta ni Yoyoy Villami. Malag maka-memorize ko ni nga kanta, no? On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, the Suez Sea ignite across the big ocean until the soul a small in Limasawa Island. Asa gano? Kinsa nagdaaw 3 anos diri sa Pilipinas? Si Magellan gikan sa Espanya hangtod padulong diri sa Pilipinas ug gihimo ang pinakaunang misa nga iyang gidaang usa ka pare nga si Reverend Father Pedro de Valderrama nga iyang gida og gihimo ang misa dito sa Limasawa Island sa March 31. No? Hello. Saan yung microphone? Kuba-kubaon man. O, sumpayon na to ang kanta ni Yoyoy Villami. All people were baptized and built the Church of Christ. And this the beginning of a Catholic life. Wala no? Ang gida ni Magellan nga simbahan nga mao ang Kristiyanos walay lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O unsa ning simbahan ato ba kani mapangatudan sumala pa sa The Philippines and United Nations nga gisulat ni Dr. Sonia Zaidi nga usa ka historian, History of the Public of the Philippines, diri sa pahina 9. Unsa may gingon niya? Christianity, Spain, greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Especially this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Unsa kuno simbahan ang gida ni Magellan sa Pilipinas?
Catholic Church kinsay nagtukod? Kristo. Nahilo man. Kristo. Si Kristo ang founder sa Romana Katolika. O dali na siguro ang akong pima, no? O nasa ko'y kay nagduga-duga naman mo. Kaya pa ba mo sa story sa unsa ni sa istorya nga ang yawa ug ang Ginoo nagpadaganay og kini ang membro. Oh, ingon ang yawa. Uy, Jesus. Uyog ta sa diya sa libo. Alas 3 katong hapon. Karong adlaw sa Bado. Alas 3 sa hapon. Adto ta sa libo. Adto ta sa Bulangan. Garbo kang yawa. Sa may kiyong sa yawa. O Jesus, nakita mo ba kining katawan diri sa Sitio Libo? Daghan kay mga tao. Unya niya pa yung mga lay minister namaligyag sigarilyo. Unya na pa yung mga katikista namaligyag tuba. Ayo nang yawa. O Jesus, nakita mo ba kini? Nabay mo nini? Wa katubag ang atong Ginoo. O mingon na pud ang yawa. O Jesus, adto ta sa diskuhan. Adto ta sa diskuhan. Pag-abot nila dito, nakita mo ba kining katawan rin sa wan? Basta, sa nang lugar nila. Ina lang katuwak ra. Ang sampo, deres kantuak. Nakita mo dali? Pagkadagang tao. Doon na pa yung mga youth leader sa kapilya. Doon na pa yung mga altar servers. Pero ako ilabot ha. Ayaw man. O, ngayon ang yawa. Ako na. Jesus, nakita mo ba? Nabagay yung mo nini? Wa katubag ang atong Ginoong Jesucristo ang tao. O, mingon na po ng atong Ginoo. Ako na po idala nimo. Ingon ang yawa. Asa mabunta? Ingon ang yawa. Ingon ang Ginoong Jesucristo. Adto ta sa Sitio Kantok. Karong adlaw gyud. Aw gabi una. Atong kambungan ang programa sa Catholic Faith Defenders San Francisco Chapter nga Doctrinal Catholic Bible Exposition. Adto ta dito. Wala na sila diya. Oh, na sila diya. Please, Pag- DCA. Garbo kay Ginoo. Pagsay ngayon, nakita mo ba ang akong katawan sa kapilya sa kanto? Naba kay imo nini? Yung yawa. Nagyapon. Hilaw-hilaw yan ang yawa. Okay, ta. Pero, garbo kay Ginoo ato. Pero kay ba man ta nga ang yawa marok mangid kayo. Lagi sa tanaw-tanaw sa pilibot gawas sa sulod. Niya pag kadugayan niya tanaw sa palibot nikuwit na po siya. O Jesus, nakita mo ba ang akong nakita? Kanang nagduka-duka ang nangatulog imo ba na? Wa katingog ang atong Ginoo. So, pasensya ka nang nagatog ug nagduka-duka diha. Pasensya na mong nangaiko. Okay.
Ari na magkuto, pagdangan salamat, ug maayong gabi sa natong tanan. Ako din yung salamat na Brad Kevin Charles. Hello. Hello. Kevin Charles, saman you. Yes, check. Hello. Okay. Hello. Ano mag-report pa kay Murag? Di ko na to. Murag di katulik ko, kay dahugan mata. Okay. Murag di ganahan mo, Sister ang Kevin da. Nga ang Ginoo ang yawa ng kulong. Magkulong din ang Ginoo ang yawa. No? O, muna nga, di kita, di kita katingalahan nga dunay sigig simba. Kundi ang silingan na di manimba. Marang yapon, sigig simba, sigig panglipak, sigig pang, di kita katingalahan mo na encourage ta nga once nga simba ta maigsoon nga di na to pasudlo ng yawa alas tumanawna. Kaya matag pa ni Brad Paul Alima nga kung magsige mong pangalawat, ayaw sa mong pangawat. Okay, so puna na itong Brad Kevin, aron nga kaya kada human to speaker yun, so every time magdamusadi mi, doon na energizer, doon na icebreaker, tuwang katuwa, kasi nga na yung, sa tuloy? Charismatic, busy man. Inod kayo makasayaw lang yung mga karkamo dyan ka naglingkod. Pasayaw nyo mo. Kaya ako masayaw, nandun mo sayaw, tikuang. Bisa kayo itong ilapit yung sunog. Bisa tiguang na manayaw Kaya mauwa, masali sila mga tiguang, ngalag tiguang mo. Mas may pa ako nung ngalag kawatan, okay na, masali lang ang tiguang. So, ako to muna na Brad Kevin. Doon ako na yung sa karubot, mga igsoon, nga duha ka kinaya. Ang sa robot mga igsoon, kaya ron nga, pagpagabot pa sa yung, ang sa robot, gibinto ito sa Japan. Sa kaminuto, ang robot, makadagod o 6,000 ka mga kawatan. 6,000. So, kaya ang Korea, nagkaunala sa Korea nga ilang hugmang robot sa Japan, kaya dagdag yung kawatan sa Korea. Gihugman ang robot sa Japan, ginawa sa Korea, so sa 2 minutos nakadagop og 40,000 ka mga kawatan. Dito sa Hong Kong, gihugman sa Hong Kong, ang robot nakadagop og 50,000 ka mga kawatan. So sa pagkatuig 2016, nasuya si Rodrigo Roa Duterte. Gihugman si robot dito sa Hong Kong ikuha. Kita sa Cebu. Diya pag-eskulon. Sunod sa kaminuto, ang robot wa kadagop kay ang robot kikawat. Mga Pilipinas, mga igsoon, mga kawatan. Nakadagop ni Kanadam. Okay. Namayusa, usa ka ginayas robot. Ang robot nabot na. Sinatuyo, madaya na. Doon tayo sa mga itkang kasis robot. Ang usa kang kasis robot, mo istorya. Ang robot, kaya dito malagi nagpapilin sa kulon. Ang robot, mo istorya ang robot. Okay? Mo istorya ang robot. Nato sa kulon, suru-suru ang robot. Dako-dako sa robot, para sa jalan ngabot, pada ko tao. So robot, ningon ang robot ito sa kulon. Huot kayo. Ito sa kulon, sa kulon, nisuroy sa ito sa Santo Niño. Pagkakita sa robot sa Santo Niño, adlaw Domingo, daghan man ang manibahay sa Santo Niño. Ang robot, mga igsoon, ningon ang robot, daghan kayo. Unya ang robot, gustong musuroy sa kamotes. Ganay triumph sa triathlon. Ato robot sakay sa barko. Ingon ang robot nga sakay barko. Ang barko kay kusog mo ang andar, dugay mabot. Yung robot nga dugay kayo. Pag-abot dito sa San Francisco, sa Esperanza, ingon robot daghan man tao. Ingon robot daghan kayo. Pag ito sa kay Sabado man duloy Bible study, ito kantuwak ang robot. Ito kantuwak. Pag-abot sa kantuwak, kaya ang simbahan sa kantuwak, dahil may pagkanti, nagkatag-katag yung robot nga, katag kayo! O yung robot kay Sabado man, dito lang sa nagtambay-tambay. Pagka-Domingo, simba na sa diri sa kantuwak. Simba, si Brad Titing may alagad. Sus, kaya robot, kaya nagpaniit man. O niya, kaya nalaoy man sa Bible study, ang robot, pagkakita sa mga tao, yung robot, gamay
iyo. Panahon sa tinghalad, kaya ang mga tao, sige magsando-sando sa lang sibot, kaya tinghalad na, sus, kita ang robot to sa likod. Oh, taas kang tao, lalaki. Oh, nakita ka to. Sus, kay, sige magkuot sa bulsa. Sikot sa bulsa. Sikot pag gusto to, 50, 20. Sus, kaya ang last nga gihatag dito sibot, kay ang piso man. Eh, yun ang robot nga, thank you. Thank you, no? Okay, mga tao mo na yung mga kabuang istorya. No, para mag-serious na kayo mo kami. Wala na. Okay, so ito kayo mga igsoon. Ang topic ni Brad Kevin, the true church of God. Ang matuod niya iglesia na gitungkol ni Cristo. Kisa ko na yung founder? Actually, correction lang. The founder and the, kanang sa pag-build yun, lahi na siya. Ang founder sa pagkakaplag, found. Lahi ng build yun. Ang iglesia katolika, gibuild yun na ni Jesus Christ. Matun pa sa Mateo 16:18, ngayon siya nga, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. Gitukod yun ni Kristo. Apa na nga mga lagi reliyon, founder lang na sila, no? O niya, mitungal na sila, gumikag basa-basa sa Biblia. Yes, nadungog niyo ni Brad Kevin kanina na maayo pagkanay. May ngunta ba sa tingupan? Di na tinaot. Kaya sa survey yung 2020, ang survey, 80% sa Pilipinas, Katoliko. No? Ingon sila, di na tinaot ba? Yes, wang kundi nga Katoliko mo inaghan. Pero di na mo tinaot kaya ang luwason ni Kristo, jutay na. Yes, nari mabasa natin yung mga, jutay na. Pero lahi mo na diya. Kada ko, bang imposible na perti ka rin paningkamong Jesus nga, si Pedro, gisugo, nga panagan mong mga tao. Unya, gamay rin luwason ni Kristo. Dagan ang luwason ni Kristo, mga igsoon. Dagan, matun pa sa pinadayag, Kapitulo City, versikulo 9, nga tunay dagang panon sa katawan. No? Dagan yung panon sa katawan, di lang kay jutay ra. No? Apan mo man lagi ni, matun pa na Brad Kevin, nga matun, nga gitungod ni Kristo ang Katoliko man, ang kaning matun, usahay, daw-dawdun, bugal-bugalan, daw-dawdun. Pero sa Mateo Kapitulo 5, the whole chapter gingon dia, bulahan kung kamo daw-dawdun, bulahan kung kamo dawdun. No? Muna ay mo kagul yan ang magson, kay nakasuat, nakasada sa Biblia, matun pa sa unang Pedro Kapitulo 2, 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 1 at 3, ingon nga kanyan to, may nga mini nga propita, mutong nga usab diha kaninyo ang mini nga magtutudlo, magpayot sila baka, o makadaot nga pagtulunan, o isalipay nila ang agalon nga nagluwas kanila. Apang bisan pa nini, dagan ang musunod sa ilang mga buhat nga dawtan. Busa, pasipad-an sa mga tao ang matuod nga dalan. No? So, dagan mga mini nga mga propita. Muna nga, ay kong patuloy nga na magson. O sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18, mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog ka mo nga wali ang kaaway ni Kristo. Kung karon, aniya na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa, masiguro na itong doon na dayon ang katapusan. May bulag ka na ito kini mga tawhana. Nang sa kanang, ang saging nga diri. Ang sige, may bulag ka na ito kini mga tawhana kay dili man sila tinuod na sakop sa atong bundok. Kung tinuod pa nga silang mga kauban, magpabilin nunta sila kanato. Apang namiya man, nagpaila nga sila, dili kauban nato. Mga anti-Christ sila mga igsoon. Ang nibiya kang Kristo, gitawag ng anti-Christ. No? So indot kayo, no? Ako rin pakapinan gamay ang topic ni Brad Kevin mga igsoon, no? Ako rin pakapinan gamay. O niya, dunay pahimang no? Dunay pahimang no si San Judas. Giingon si San Judas, Kapitulo 1, versikulo 17, giingon rin, apan mga hinikugma, hinumdumi nga gingon kaniadtos mga apostolis sa atong Ginoong Jesucristo. Gisulatan nila kamo nga sa lahing mga adlaw mutunga ang mga tao nga magbulag-bulag kaninyo. Magbugal-bugal. Sila balakas bro yung noon sa naman ako mga tinunaan nagpataka naman ni. Nagbugal-bugal kaninyo.
Kung sa man ang magsikilingon diya nga, kana, iya na siyawa, kana simbang larawan, bugal-bugal lawa. Kana, kay lugaw, baboy, iya na siyawa, katawan mo, bugal-bugal di. Muna, daghan na mga tao nga magbugal-bugal kaninyo, mga tao nga nagsunod sa ilang mga tautang tinguha. Sila maghinungdan sa pagkabahin-bahin. Gigaman sila sa tawhanong mga tinguha. O wala kanila ang Espiritu. Unsa ba na? Wala kanila ang Espiritu. Di ako nagsulti, kundi si San Judas. Wala kanila ang Espiritu. Apan kamo mga hinigugma. Padayon kamo sa pagsalig, paglikon diya sa inyong labing balaang pagampo diya sa balaang Espiritu. Amen? Padayon kamo. Okay? So, di na ako tason kay Igor Magus pagpakapin. Okay, so, mga tanan, ato ang topic, unang topic, hindi ka ng Biblia o kinsay tagyas Biblia nga na wala mo yung question na to kaya tinaw na yun. No? Labi na kay gipanikot-tikos pagpabarog kanina. Sanat ang the true church of God nga gitungod ni Kristo gipabarog ni Brad Kevin. Okay, so mga igsoon nato na karon padayunon ang ikatulo nga topic. No? Actually, sa unang panahon, sa mga 1990s, sa unang panahon, o bisag 2000 na, sa unang Bible studies pa yung mga igsoon, si Rosa, gikan sa opening prayer, hangtod sa closing prayer, siya kita sa, no? Basta kay Louie, pati yung maging magson, no? Louie, pati yung kay Murtan ako, paningot, pati yung niya, halos ugan yun siya kanang tingog, no? Mura gingon sa tubod sa dagang sapa. So, 2010, magkuy-kuy ko ni Brad yung siya lang yung punusa. O niya, nagkuy-kuy na ko, hangtod, katiko na kong basa Biblia. Basa na kong Biblia, dito timbaon, Bebrusada yung Stibaon, mga igsoon, doon yung mga diling mo nato nga nagkagulyan sad. No? Kaya ang 70 Adventist, nagkagulyan sana sila. No? Ato man niya upload sa YouTube, no? Di tamadlo, kay tinuod pag yun eh. Ang 70 Adventist Church, nagkagulyan na naman. Doon na sila yung doktrina, ang daan nga 70 Adventist Church, nga mutuo na sila cross. Tanawa sila ang simbahan. Doon na ilugo sila ang simbahan nga Bible. Unya ipas Bible dunay cross. Tanawagit mo na usually makita niyo sa ilang simbahan. Aman ng uban kay nilikramo. Kay di na mo yung matuod nga doktrina nga mutuod ang cross. Moto nga nisyak ang uban. Gitukod ang 70 Adventist Reform, no? 70 Adventist Reform. Nagkagulyang sila distos timbaon. Moto si Brother John Lapiceros nagpatabang ng Putuyong dito dito timbaon. Dito nagsugod ang among si Baduyong nga na sa ikauban, no? Actually na sa ikauban yung asawa ko niya dito tigbasan na ko tigbasan 2010 hangtod karon nagpabilin nga kuyog o hangtod karon kalos Ginoo mga igsoon magpunay na bigtanos oras kung kano sa mama ng speaker kay daghan naman kayo, no? Daghan na kayo wala nga bless kayo mga igsoon nga ang gipugas ni Baduyong nagkaditubo na gyud dinaot konta nga dili unta kaulon sa manok. No, kay kana dito mga pinugas, mga binhi, delikado man sila tuktok na sa mga langgam. No? Daghan naman sa mga pinugas kanito panahon pero nasawop tungod sa kahuaw, no? Kana kabantay mo sa Tagias Quadruple si Brad James Tudalo, iya man ang tinunan sa una. Si Sir Marvin Monia, iya sa tinunan sa una. Nasa to'y Tagalawis ko sa dagan sa mga tinunan. Muna nga mga igsoon, tabang imigampo nga kaming iyang mga binhi karon nga mupadayon pagsulpong o mupadayon pagyon og pamunga. Amen. Okay, so atong sunod nga speaker, the first lady sa Catholic Faith Defender, kung si Bongbong Presidente Marcos, doon first lady si Imelda Marcos, ang safety San Francisco, nasa tayo first lady. Sa atong igon, usan ni siya ka-choir sa Mancahilo, o na-choir sa San Roque Paris, o nahimo pag-yung Politos, o nahimo pag-its ng mananaptan. Ang sa atong igon, mas may pang mananaptan kay dakog panaksan? Ang mananapat, gamay pa. Okay. So, okay, itong paminahan si Sister Liza Castato sa iyang pamarog. Nakalimot ko sa iyang topic. Doon ka lang paminahan na. Ayaw din mo. Di kay kita. Ikaw ito, muna ka tubo. Okay, may gabi sa tanan mo na. Pasensya lang sa akong tingog karon kay giubugid ko.
Before married. Sige, kwenta. Okay, so magpaila lang sa ubos, no? So, akong tema day, it's about sa ato ang inahan, si Mama Mary, no? Ako dahil si Liza, na ako taga-pan ko, Makahilo, Consuelo, and sa ingon ni Brother Ariel, is ako choir, altar server, o manalabtan ko, nagsugod ko pagka manalabtan, 13 anyos. Kanya, isa ko kong collector o kanang Salmes dito sa San Roque. Hello. Hello. Di na gid. Sa putol lagi. Sa putol. Ay, nato ay tingnan. Nawala ko lang mic ko. Bumita na mo, boss. Okay, so ako kay nailang eh. Sa tumang mic. Okay, so ang akong tangtima karon is about sa kumpisal. Ako ang tangtima karon about sa kumpisal, pero ang notebook nga ko na da, dili mo ang color, violet na itong color, ganun na yung muning blue. So karon, sige. Humorous Jesus. Hello. Hello, Mike. Check. Hello. Hello. Hey, check. Okay. God is good. All the time. So, nana ko rin tinatanong ano, natubag. Kung mo anak ko God is good, mo anak mo, grabe. Sa ko na to? Grabe. Kung mo anak ko all the time, mo anak mo, syempre. Okay, atong balikon. God is good. All the time. Atong pagpakan ang atong Ginoo nga Hesus. Kaya, kining akong tema karon no, kaya about siya sa Virgin Maria nga pirmi pud tagi gibugal-bugalan pud ta sa lain nga mga sikta no. Kay ngano kulungan di mo natong Dios si Maria, nganong giampuan nato si Maria no. So karon ako ni siyang ipasabot ninyo nganong ang ubang tinuhan maka tawag gani maka conclude na sila gyud ana. Sorry kayo kay di mo ko pa ni Brother. So una, nato'y lalaki sa una nga nag-post siya, no nga ang si Maria, ngano kuno ang mga Katoliko nga devoted man kay ni Mama Mary, nga si Mama Mary wala kuno sa Biblia. Wala sa Biblia si Mama Mary. Hello, Mike testing. Dili po kuno siya inahan sa ating Mike Ginoo. testing. Nila babir. Ako bigas sa magpingo. Masaunsa ko na to, si Maria wala sa Biblia o si Maria dili inahan sa atong Ginoo. So karon ako nang ipamatud ninyo na si Mama Mary inahan sa atong Ginoo. Mabasa sa Biblia. So ako lang nagdaligon kay mga oras. Mateo 1:18. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. So diri sa Mateo, sa basahon sa Mateo, ginarate diri ang kaagi ni Mama Mary o ni Jesus Christ sa katong pagkatao niya, pagpanamkon o pagkatao. Ang iyang inahan nga si Maria ni adtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. So unsa kuno? Ang iyang inahan. So una pa lang dan nga verse nanatay ikasuporta nga si Mama Mary inahan sa atong Ginoo. So ato ni siyang sumpayan diri sa Mateo 2:11. Unya misulod siya sa balay o nakita nila ang bata urban sa iyang inahan nga si Maria. So unsa man si Maria inahan sa Ginoo o dili? Inahan babasa gid sa Biblia mo na nga kung ingnon mo sa lain ng mga tinuuhan sa lain nga sekta nga si Mama Mary dili inahan sa atong Ginoo, ayaw mo tuo, no? Kay alang sa mga wala na sayod ang bakak tinuod, no? Gilimbungan ra mo sa ilang mga tamis nga mga pagstorya dira. Ug karon gipaligon ni Santa Isabel.
Sa Lucas 1:43 niya na si Santa Isabel nga katong iduaw ba si Maria sa balay ni Santa Isabel. No, niya na Santa Isabel nga pagkatako sa akong kalipay. Elizabeth, pagkatako sa akong kalipay. Kay niduaw man nganong niduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So to? Nganong niduaw niya ang inahan sa iyang Ginoo. Meaning, si Mama Mary inahan sa Ginoo. So muna tulong ka teksto sa Biblia nga nagpamatuod nga ang inahan sa atong Ginoo mao si Mama Mary. Munang dako kay pag-espiritu ni Mama Mary. Nya usahay mao nay makuan sa lain mga tinuhan no, makaana sila nga nganong gihimo man yung Dios si Maria. Nganong iyong giampuan, nganong gihimuan man yung mga larawan si Maria. Una mga igsuon, si Maria wala na itong giisip nga Diyos. Ha? Just to clarify, si Maria wala na itong giisip nga Diyos. Si Maria, gi-recognize na itong mga Katoliko as inahan sa atong Ginoo. Ha? Dili siya Diyos ha? Inahan sa atong Ginoo. Kaya ba mo, ana? So, inahan sa atong Ginoo. Ikaduha. Ang ikaduha, anong iniwan giampuan si Maria? Now, this is the biggest misconception. No? Wala ka nag-ampo ni Maria. Wala ka nag-ampo ni Maria, ha? Nangayo taong pag-ampo ni Maria. Pumila ng kabantay mo, magrosaryo mo. No? Nga, Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami. Santa, ano ba, no? Iampo mo kami. Wala rin nag-ampo ka na mo. No? So, wala na itong himong Diyos si Maria. Wala na itong giampuan si Maria. Kita ang nangayog pag-ampo ni Mama Maria. Kaya isa man siya sa mga mediator. And, during sa atong paglitan niya, kaya ako said ka naman, raptan bang kuno niya, iniglitan niya po, naaman na. So, dira na ako na-realize na tinuod yun. No? Tinuod yun na wala na itong giampo si Mama Mary. Ato siyang gipangayuan sa atong pag-ampo. Noonta, mga yung tagtabang ni Mama Maria ngadto sa Ginoo, no? Nga dunggo niya atong mga pag-ampo. Muna nga igampo mo kami. Wata ningon ha nga giampo ka namo. So muna nga kuno. Kay pila nganong usa may rule ni Maria dai nganong girespeto man nato si Mama Mary. Nganong ato siya gipasidunggan. Usa may rule niya. Kay tungo sakto siya ginahan sa Dios pero ang pinaka tawag ani pinaka-highlight gid ang nganong girespeto nato si Maria. Kay kung dili tungod ni Maria, di ta maluwas. Walay kaluwasan, mga isuan. Kung dili tungod ni Mama Maria, kung wala siya nisugot, no, nga siya ang manangkon sa batang Jesus, dili maluwas ang atong mga sa. Muna nga dako, kaayo kita mga Katoliko ra gid in town. No? Ang nagpasidungog ni Maria. Kuya, abi kay nagpasidungog tag ni Maria, gipasangin lang nila nga gihimo natong Dios si Maria. Matod pa sa Mateo 1:21 ngadto sa 23, manganak siya og batang lalaki og nganli siya Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang kasalanan. Sa punto, luwason. So pinaagi ni Mama Mary na luwas ang atong mga sala. Klaro kayo? Makadungog mo? O klaro kayo no, nga pinaagi ni Mama Mary na luwas ang atong mga sala. Kapit ako mama. Diha sa Lucas 1:48 may suon, muna siya ang murag nakapatan tugid sa akong kasing-kasing no. Isip nga speaker ni Mama speaker ani nga tema. Kay dira sa Lucas 1:48 na ay duha ka pasabot ana. Atong basahon. Lucas kapitulo 1 bersikulo 48. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Og sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Sa kuno to? Tungod kay siya nahinumdum kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ang pasabot ang siya is referring siya sa Ginoo. Ang Ginoo na
na hinumdum ni Mama Mary bisan ubos na siya pagkatao. Nga pagkababay, nga pagkatao. Mubitaw na kakuan mo sa kanta sa Magnificat, kanang sa kanang ang akong kala midayig sa akong Dios kay giisa niya ang akong pagpaubos. So ila si Maria po ordinaryo ra po siya nga tao. Pero tungod kay gipili man siya sa Ginoo nga mahimong sudanan ni Maria, no? So dili mo sugot ang sumuana nila tinuhan nga wala may perpekto nga tao. Makasalamat ang tanan tao, wala perpekto. Pero anong inyo magikuan si Maria? Tungod kay ang Ginoo dili pwede nga masayop sa iyang pinili. Ha? Nakakuan man? Ang Ginoo dili pwede masayop sa iyang pinili. Ang Ginoo nipili ni Maria mismo, no, nga mahimong inahan sa batang Jesus. Mao na siya nga ayaw gid mo pagtuo kung ingnon kumuana mo nga kasagaran na ba no nga kanang kuwang ta sa pagtuon ba? Dahil na po madani sa uban. Samot na nga, maipod kayo sila mukhaan sa Biblia. Dahil na kayo madani. Kaya nga naman, dili man ligo na atong pagtuo. O, wala po tayo tuon-tuon. Wala nga, dali ragid kaayo. Luoy kaayo ang atong pagtuo. No? Giilisan na nato og 2 ka kilo nga bugas o 2 ka lata nga sardinas. No? Pagkabarato sa inyong pagtuo. Sa atong pagtuo. O ginagawa, di ba? Usa pa man to. Una, ang Ginoo mismo mo'y nahinumdum ni Mama Mary. Nya karong panahon na kita lang ang naginumdum ni Mama Mary. Unya katong lain sikta. Wa man sila naginumdum ni Mama Mary. No? Wa sila nitahod, wa sila naghinumdum. Wala sila nahigugma ba ni Mama Maria. Kay para nila, wala lagi Maria sa Biblia. Mao na nga sila po mura po sila og labaw pa sa Ginoo, no? Mura gyud kung galabaw pa sa Ginoo nga naman. Imagine ha, tao ra sila. Ang Ginoo magbubuhat sa tanan. Unya ang Ginoo na hinumdum ni Maria. Unya sila di sila hinumdum ni Maria. So mura sila niingon, no? Mas labaw pa sila sa Ginoo. Ang Ginoo mo ngay naghanto mo kay Mama Mary, kamo pa ka nga tawra mo. Di ta maulaw ana. Muna nga ayaw gid mo pailan. Unya ang akong pangutana, no? Inyo bang girespeto ang inyong inahan? Mga bata, asa to mga bata? Girespeto ba inyo yung mga inahan? Girespeto paminawa kung oo ang inyong tubag. Girespeto man ganit ninyo ang inyong inahan, nga kamuray gi anak-anak. Makasasala mo. Unya ang inahan na hinuon sa tong Ginoo mo dili na to respetoon. Kada kong di malas, no? Ikaw ray gi anak sa imong inahan, pero imong girespeto imong inahan. Ikaw ray gi anak nga tawo ka, makasasala ka, makabuhat kag sayo. Pero wa nimo girespeto ang inahan sa imong Ginoo. Maulaw ta na sa Ginoo, no? Maulaw ta na. Matag maingon makakuan ba mas labaw tas Ginoo. No, ayaw jud mo ana, ayaw mo pada. Unya karon sa dira sa Genesis 3:5 naay duha ka kaliwat. Duha ka kaliwat ang gisgutan na ha. Ang kaliwat sa babay. Mina mo? Ang kaliwat sa babay, ang ikaduha kaliwat ang kaliwat sa bitin. Kaliwat sa bitin. Unya kung ang laing tinuhan, di man mo remember ni Maria, no? Di ba sila mo angkon nga naay Maria. Karon, mura na po nila giangkon nga kaliwat sila sa bitin. No? Kaysa, basahon sa gipadayag, kung init ka, kung bugnaw ka, meaning, wala kas tunga. Wala kas tunga. Kung bugnaw ka, bugnaw ang dapigi. Kung init ka, init ang dapigi. Ayaw gira patunga. Kinahanglan agad kay dapigan. Anak, kunya kung ikaw, di ka madapig sa kaliwat sa babae. Asa mo ka madapig at tukas kaliwat sa bitin. Kunya, narabad nila sa Biblia no nga, ang dugmukon sa babae, ang apaakon sa bitin ang tikod sa babae. O dugmukon usab sa babae
ang ulo sa bitin. No? Kaya, pagkaluoy lang yun sa atong uban nga mga igsuon nga wala sa simbahan nga Katoliko no nga ang ilang na huna nga giampo nato si Maria, gihimo natong Dios si Maria, where in fact ato siya gi-venerate. Unsa man ang venerate? Ang veneration o adoration dahil na siya. Ang veneration mga igsuon muna siya ang pagtahod. Ha? Atong hinumduman, ang veneration nga word muna siya ang pagtahod. Meaning, kung kamo nag-venerate mo ni Mama Mary, nitahod mo ni Mama Mary. Amen? Atong pagpaghan ng atong Ginoong. Kung naman hindi lang ko magpalabi no, kay wala kasi ko na human. Di po ni mo tanya. Wala po oras. So, daghan kayong salamat. Unta na mo'y nakatunan yun. Kung wala mo'y pangutana unya, no, willing na kaayon ni mutubag ninyo. So, daghan kayong salamat o may gabi sa tanan. Okay, bigyan salamat, Sister Liza, no? Ang ngayon ang rin yung katikista. Ang ngayon sa tayo ng Madre. Okay, so yan, pangayag kabahin ni Maria, no? Ang upang bitaw, Samoa, dito kadapit Samoa, natay mga kalantugi, no? Di sila matulong nga si Maria tuwanas langit. Niya ako, kaya mo-insist pagit ko, nga si Maria tuwagis langit. Mayroon nga kumama nga, isigig ng tugi, anak, kay bati na. So, okay na yapon. Kaya ang tugi, mga igsoon, biblical yapon na. Biblical yapon na kay San Pablo, natos Thessalonica, nakiglang tugi, suod sa sinagoga. Kada adlaw, pinasigat sa balang sa kasulatan. Atong basahon di kung anong mga CFD nga magsigim na iglang tugi. Mga iglesia ni Cristo, nanaga rin naman tungkol CFD. No? Biblical yapon na ang lantugis balang kasulatan. Atong basahon, nagduman na to, Buhat Kapitulo 17. Buhat Kapitulo 17, versikulo 2. Versikulo 2. 17:2. Sumala sa iyang nabatasan sulod sa tulog adlaw, ipapalay nakiglantugi siya sulod sa mga tao, pinasikat sa kasulatan, no? So nagiglantugi sulod sa sinagoga. Sumala nga glantugi nako si Maria tuwagis langit, sila di magin mo to. So ako gingnan, Brad, kay hulirik ng tunga time, Brad. Sa hulirik pa Brad, pamati sa mga TV, sa radyo. Doon ay tulog at taong gilangsang. Kaya matutulong. Si Jesus nasunga ang duha kawatan kriminal. No? Kaya ba mo? Ang usa grabe kay kabugal-bugal. Oy Jesus, kung anak ka sa Diyos, luwasang imong kaugalingon. Kana kung anak ka sa Diyos, grabe yung pagbugal-bugal. Apan ang usa ka kawatan malagson, naghinuson, nagpaubos, ug mitahod kang Jesus. Mingon siya, Jesus, hinumdumi ako kung maghari ka na. Remember, usa ka kawatan, usa ka makasasala. Apan sa giyon Jesus, sugad karon, dadun ko ikaw adto sa paraiso. Gita mga ni Jesus ang kawatan gito sa paraiso, ngadto sa langit. How much more ang iyang mama di na niya dadun? Kada kong insulto, no? Muna nga, dako kang imposible nga si Maria was langit. Amen? Okay, so mga mga ison, so kanang upan ng mga sikta, mga nilingon nato, tungod sa safety mga ison, di sa paggara-gara, nakamkunod yun na silang paggara-gara pod. No? Kaya nga to sityo kulo, sa mapalit tabo ang debate nga to nga 2016 to 2014. Dito sa kulong April 2014. Nga iglesia ni Cristo nga to nga sige balay-balay sa kulo. Unya kay nagkuyog na namin yung gamay na mo kaalam ng panahon na ginan ko, meron na yung katiguan red sunod pagtag labo pa nimo. Gidala ko sa bertiyo yung nahadlok ginan na sa nga sige magdebate. Nagdebate yun sa Negros Barangay. Unya nag-invite si bertiyo og si FD to Cebu. Si Brother Alvin Gitamundok o si Brother Jeffrey Kiliusa Tagiyas Shumais Disa. Unya hangtod ato Kalois Ginoo ang ilang iglesia ni Cristo nga tuwa gyud ni daghan hinon ni ana mo kasaw ni kagamay. Muna palakpakan na to ang Dios nga tungod sa safety nagkakunwad jud sila. Wa gyud sila daghan ni gamay na hinon dito sa Pugo ang inahan sa among atong kauban nga safety. Sagihan itong wali-wali nila ato. Nga sige panawag si Brother Robert
ni Maugi, pero di maging mapugyan. Di ko man to. Natunong na dito, mas pag yung mga ikson. Nato sila. Una niya po ng iglesia. So, si Israel, nagsabot sila na 10 minutos, pabarog si Pradiyong, 10 minutos at sila. Gusto Pradiyong nga, dulay 10 minutos po niya cross-examine. One is sagot. One is sagot. Pagka magpabarog sa iglesia, namuli silang tanan. Namuli, wala ni balik, hantod karon. Kalawis Ginoo, bulahan ito, panalimtan sa Ginoo, ang matud nga iglesia sa Dios. Amen? Muna nga, di kita magbalin-balin. Kaya kung magbalin-balin mo, gitawag na mo anti-Christ niya na mga igsoon. Basta magbalin-balin. Sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 5, may usa lamang kapag to, usa ka Ginoo, o usa ka bunyag. Unya, katoliko mo karon. Unya, sunod simana, magpabunyag na mo. Wala na, natuman ang usa ka bunyag. Mayon na muna sila, di man ibunyag ang amo, Brad, bautismo man eh. Pagkapisang pastor, may man na pastor nila, sa mga lapit. Pastor, Brad, lahat man ang inyo, bunyag mo na, ang amo, bautismo man eh. Brad, pastor, ang bunyag o ang bautismo, different word but the same meaning. Pastor ka, wala kasabot. Ako gingingnan yun. Gamit ang dictionary, parehas na ginayon, no? So, na di kita magpailan. Amen? Okay, so karon mga igsoon, wala man siguro yung masunod kaya otong oras. As Levi na, wala sa atong ninyon, nga, salamat kay kanila ba, dirispitar gid na to ang ilan atong nag-study, kaya wag isa na uli. Kaya ako man sa lagingan, nga salitang probinsyano, tuwagit sa katapusan ng lami, ngindot. No? Ato na acknowledge na, kapan ni Brad yung iyang asawa, si Brad Nilo Alcaraz, no? Ang atuang minister sa St. Joseph Parish. Iyang gigikuyugan niya, nagsakay sa tigsakanan, no? Para di mauwan. Salamat kayo, nanasad mga safety members. Nga, kaninyong tanan nga nakaroon, dapat yung salamat. O niya karoon, nanigayon, finishing siguro sa yung sa among matapig galing na, pero di na siya ka-finishing sa among ng Kevin ko sa kabot, pero sa pagwa sa kabot, iya man ang hinduan Japon. Amen? Okay, so, ato Panginoon, Brad Yuyong, ato ang safety chairman sa San Francisco chapter. Ato ang tayan sa masitang patpat. Okay, salamat kayo sa Diyos, no? Nga, ikapilan na ba din ikaw ba, no? Huwag mo puloy na ako. So, patani kahigayon nga dihimo na ito ang Bible study diri. Ngano nga ito manihimo ang matagkaroon ko niya? Ha? Kaya kita nagbitbitag suga, nagbitbitag su. O kung ang suga, di na ito. Sige, timbol. Sabi ito po? Mapawag kayo mahumsaman, may oil, no? Walay gas. Muna, ang bulong sa Diyos, natutunan ang Salmo 119, versikulo 105, maong suga. Managlamdag ka na ito sa ito paglungaw, sa ito panaw. Kaya kung magkakatagit dito sa may metabo na ito, hindi ta siguro nga ito agian, maayo maangdan, magkapangkapangka, magdaan ta ngit-ngit. Wata kahibaw sa ito tamakan, magkatamang po tagbitin, magkatamang po tagbatuan. Sa may metabo na ito, mga sabad na ito tiil. No? Muna, ang pulong sa Diyos, pinagsuga sa itong kalagnon na kahintang. Importante din na ito sa itong panaw. No? Sa inyo sa Ginoo, sa Mateo 4, versikulo 4, ang tao dili mamuhi sa panang. Dito mamuhi sa bugas-bugas, puto-puto. Kung dili, mabuhi kita pinagi sa pulong sa Diyos. Muna, ako po nantong isgudan ni Liza, may tungod sa Mahal na Birhen Maria. Nga nung naman tayo lahi nga pagtulunan may tungod sa Mahal na Birhen Maria. Atong kila Santa Maria nga puti o balay buling sa sala. Doon man ato dugma mga pagtulunan simbahan na Dikipnosab. Bisan kinsa kay sa to papa nga makuli ni Pope Francis, mao na ginang magtulunan na hangtod mabalik na lang atong Ginoo. Pero kung ato tanong sa Biblia usay mo Kristo tas lain tinuhan. Nga naman, ato na basahon ang Roma 3 versikulo 10. Ato basahon, ipapasa nato ni Brother Ariel. Roma Kapitulo 3, versikulo 10. Roma Kapitulo 3, versikulo 10, nagingon dire, walay kay ang kasulatan nagingon, wala kay tao nga matarong, wala kasabot. Wala kayo tao kung matanong. Pagkawa ng basa. Wala kay tao nga matarong. So wala kayo tao matarong. Mayroon sila. Sa nakala tao dili. Sa inyo ito
ba? Tao. So kay tao di matarong. Mo nang sayop ang panudlo simbahan. Mo yun masayop panudlo simbahan. Nang simbahan di man kayo masayop. Sayop ang panudlo. Mo nang sa may prueba na to, kung gamit yung Biblia, kay Biblia nagigamit nila. So sa Biblia, kung yung tanahon, sa basang sa kaalam, kapitulo ng 4, ang kaalam din kay Mapuyo, ibisang kinsa nga lumbungon o ulipong sa sala. Nagkisa man yung kaalam, kaya ito basa ng kaalam 1:4. Kisa na yung kaalam sa 1 Korinto 24, si Kristo maunggong ang kaalam sa Diyos. Hindi po yun, man sa tamad siyang tiyan, so siya kaman. Kung hindi man po yun, kung na kayo gamay nga mansa. No? So muna ang panudlo si Bang sakto. Siya ito kami na. Kaalam kapitulo 1 bersikulo 4, ang kaalam dili gayon pupuyo diha tan bisan kinsa nga malimbungon o magpaulipon sa sala. So ang ulipon sa sala, malimbungon, na gamay nga mansa, stain of sin, so di gayon pupuyo ang kaalam. Nagkisa man yung kaalam. 1 Korinto 24. Para kita masubay. No? Sige. Una Korinto kapitulo 1 bersikulo 24 nagingon diri. Apan alam ni atong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grigo, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Klaro, no? Ang kaalam dili mo puyo sa usa ka tawo nalilumon o ulipon sa sala. Muna nga in general sa ginatibukan sa katawan, ang tanang tao makasala. Pero di kita kabuot nga ang Ginoo nagpili o usa ka tawo nga mga Birhen Maria nga puy-an siya anak. Muna si Santa Maria gitawag og Theotokos. Sa may Theotokos? Ha? Taga-Kaltuak? Ha? Sa Theotokos? God bearer. Sa'yo naglas sa Diyos, sa'yo sinapupunan. Kaya kung nga kasi mahal ng Birhen Maria, so, wow, kay Kristo. Muna nga sa Biblia, kung di mo tanawin, i-explain ni San Pablo na sa Roma, Kapitulo 8, versículo 28 sa 30. I-explain na, ng Diyos nagpili og daw, sumara sa iyang katuyuan. O sa may tuyo, ipili na Santa Maria, sudlan siyang anak. Nga matawag ni sa kalibutan. Kung hindi man mahimong ang isod, putli, ang sudlan ugaw. Kung hindi mo linaban limpyo na, isod, di mo plangka ng ugaw, sa may tapos na linaban. Ugaw po, gyapon. Muna ang Ginoo, kung bright na ba ang Ginoo? Gipili niya ang sudlanan nga limpyo. Tinood ba yung tao nga limpyo? Pero di man nakabuot kung ang Ginoo may nabuot nga himuon nga limpyo ang mga Birhen Maria. Ato kami na. Roma kapitulo 8 bersikulo 28 ngadto sa 30, nasayon kita nga sa diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ngadtong nahigugma kaniya. Kadtong ilang mga tinawag sumala sa iyang katuyuhan, kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron may sama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuot. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundi gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang maya. Pagkatatawa na, gihimo nga matarong. So di tatarong, di tarongon tas Ginoo. Makabuot di ka. Muna di na ito mukisyon ng Diyos. Muna sa dihang ang mga tikso na ito kanil Katoliko. Mukisyon na ito, anong kamong anyo pagtulunan? Sayop man. Di yun sayop ang simbahan. Ano man? Kung ibo sa ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versículo 26, o sa pagkasayop ng kinisimbahan, iya man nagipadagan sa Espiritu Santo. O ang Espiritu Santo, kamaturan man. Juan 17:17 ato sa pasawan ang unang tiksaw niyatan. Juan 14:26. Mm. Juan kapitulo 14 bersikulo 26, siya nga inyong kauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So sa pagsayop anak, ng simbahan ang iyang kalag, ang iyang Espiritu, mao ang Espiritu Santo nga nagtudlo mo nang adunay panudlo simbahan nga infallibility of the Pope. Kung nasa tupa ko deklarar o mga pagtulunan, mo pronounce sa pagtulunan, naglingkod siya sa yung talingkuranan ni San Pedro, so valid na siya. Tungod kay di siya masayop sa pagtudlo. Kung na yung mga personal niya nga ingon ta pangangkon o mga pagtulunan nga iya na dili na
gumikan sa Espiritu Santo, dili kinatibok ang nagablusimban. Kaya may tao nga di masayop, no? Pero kung may tunugan ng Espiritu Simbahan, di masayop ang Santo Papa. Muna na ay mga dugma sa atong simbahan. Kung ato talaga na kinatibukan sa Biblia, ang atong Ginoo nagpili o inahan nga mahimong mahinan sa atong Ginoong Dios aron paghugas sa masala sa mga tao. Kuna kung ang ato taon na ng ingon ta sa ang atong Ginoong Kristo kung dili magpakatao, di gyud tama og kalawasan kay ang kalawasan giulaan ng dugo. Una sa Juan 4:24, ang Dios espiritu man. So kay espiritu man ang Dios, walay dugo, walay unod. Kay di man tao ang espiritu. No? Muna asa man sa dugo, nigamit siya sa inahan. Ato sa basa ng 1:24 para makita nato nga gigamit siya og tao nga way lain ang binilis Ginoo nga gimatawag nato og mahal nga Birhen Maria. Sige. Juan Kapitulo 4, versikulo 24, ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diya sa Espiritu ug sa kamatuoran. So tataw, no? Unya, ang Biblia nagtugan man nato. Ngaway kaluwasan kung dili mahugasan og dugo. Naasa man dugo ang espiritu. Usa man kining espiritu, nasabtan nato ang word espiritu. Ana nato ang masabtan ato ang experience sa Ginoong Jesucristo. Asa man ang espiritu? Ato basahan ang Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 24, versikulo 39. Para ito masabtan sa espiritu. So ang espiritu ay dugo ug unod. Ato paminaw. Lucas Kapitulo 24, versikulo 39. Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayon kini. Higapa ako ug makita ninyo. Kaya ang espiritu walay unod ug mga bubog sama sa nakita ninyo nga aniya kanako. So sa dahil magpakita itong Ginoo sa gabi nga siya nabanhaw, iyan ipakita nga siya gyud dili ni espiritu. Kailangan sa unod ay bubog. Kaya kung espiritu matod ba niya, walay unod ug walay bubog. Na sa magdugo, walay unod ug walay bubog. So mara ang atong Ginoo nagpakatawag sa mga Birhen Maria nga pipili. Kung sa may nature kung kahimtang sa mga Birhen Maria, sa naniduo kanya si Angel Gabriel. Ato daw kami na ng Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1, versikulo 28 mato sa 35. Para tumasabdan nga sa kinatibukan sa buong kalibutan na wala yung babae nga gisultihan niya sa anghel ang mga Birhen Maria mo ito nga pagkabulahan kasta mga babae nga tanan nga nabulahan sa kadaghan ng babae di ko tagakanto ang gipili, no? Sige ato paminaw. 28 sa kasabot. Lucas Kapitulo 1, versikulo 28 mato sa 35. Miadto ang anghel kaniya og mingon, paglipay ang Ginoo naguban ug nagpadalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel. Namalandong siya kung unsay kalugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang mga kagikat nga sinabi. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat niya Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria mingon sa anghel, unsaon man pagkahimo niini nga wala man ako'y bana? Ang anghel nitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. So, klaro kaya no? Sa ingon ta nagtabo nga ingon ta pag binayloay sa mga Birhen Maria o sa Angel Gabriel sa ilang mga pulong si Santa Maria nagpokus. So, maghimo ni nga wa ko ibana. Mumagdos na yung bata o ibana. Sa Angel, makunsad kanimo ang Espiritu Santo. So, si Kristo di ay magdos sa mga Birhen Maria, dili binuhat og tao. Lalang sa Espiritu Santo.
Sa to ang Dios espiritu. So lalang sa espiritu mabalaan. Ug ngano nagpakataon siya? Kung iyo sa Hebreo 9:22, walay sa makasaylo gawas ng giulaan pinigdugo. Nang sa mga pagkaura ang dugo sa Dios nga espiritu man. Mura ni gamit sa tawhanan nga inahan. Siya to sa wasan ang Hebreo 9:22. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 22. Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang, kahiluan, pinagi sa dugo, o mapasaylo lamang ang sala, kung kini kagasan og dugo. So klaro kayo nga ang Dios kung dili mo mahimong tao, dili magpakatao, unsa may iula? Nga dugo ang Dios espirituan. Muna kung maatras na gamay sa ogya mong libro, Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 14. So na si Kristo na himong sama nato nga tao. Aron paglaglag sa yawa. Aron pagbuntog sa panuway. Kanang magpanuway na to, manuway na to. Kisa man siya, kisa tanas. Ato pasahon. Hebreo Kapitulo 2, versikulo 14. Tungod kay ang mga anak, mga tao man nga dunay unod og dugo, si Jesus usab mahimong sama kanila og miambit sa ilang tawhalong nga kinaiya. Gihimo niya kini aron nga pinagi sa iyang kamatayon, malaglag niya ang yawa nga may gahom batok sa kamatayon. So ang yawa, di malaglag, kunway dugo. Ang pangutana, din magdugo atong Ginoong Kristo. Gikan sa iyang inahan. Wala Santa Maria, dunay contribution sa atong kaluwasan. Nabisan ang Dios, itahod niya. Sadyang dito ang yun. Paglipay Maria ang Dios, nagpanalangin kanimo pa kayo. What is full of grace? Kaya ipanalanginan pa kayo, puno ka sa grasya. Kung nagpanalangin pa tayo. Muna nga si Kristo, sa ako nang ingon, dili siya binot sa tao kung dili. Gikan siya sa langit. O niturok sa tagwangkan sa mahal nga Birhen Maria. Ato basahan ang Juan 3, verse 13. Para ato makita, gikan siya sa langit. Hindi mo na itong ginuwa, ba'y nagkasaka sa langit, gawas na itong nanaog, gikan sa langit. Nanaog gituyo, aron, pagluwas na to. Sige, ato paminahon. Juan Kapitulo 3, versikulo 3, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw. 13. Juan 3. Hindi ko di mo. Juan Kapitulo 3, versikulo 13, o wala pa'y nakasala sa langit gawas sa Nakasaka. wala pa nakasaka sa langit gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. So, gikan sa langit. Nito yung turok sa iyan sa inahan. Aron, pagluwas na to. Muna ang kaluwasan, nagtambayong ang tao ang Diyos. Dili mahimo sa Diyos ang pagluwas kung dili sa mahimong tao. Kaya sa kuno, why sala na pasaylo gawas kini ulaan kini dugo. Muna nga kanang ustiya sa nato gikaon, dai contribution ang mga Birhen Maria na. Kay unod man ni Kristo ang ato gikaon, matatambong nato santos na misa o mga kasaulugan. Mabito ni kingon sa pare o kalagad, lawas ni Kristo. Masaya ito ba? Amen. Nga naman ang amen, o sa may kulugan na lang. Yes, tinuod. Imong gituan nga lawas na ni Kristo human sa grasya sa pare, no? So daghan mo tagi kasulti ta may tungod sa mahal nga Birhen Maria. Pero ako lang ni i-apel kay murag alas 9 na gyud inakabungan. Tawas ni ito system no. Ningon na ako, misis niya, alas 10 mo gani mapakay. Sa narasa, check. Alas 9 pa. Klaro, alas 9 pa. Dugay man kasugod. Wa man makasugod nga guys. Sige, mga kumanta alas 12 karon. Mag-midnight ka naman tatay. Domingo ano mo. Magapon dito. Midnight na? Sige, ako na ni apel, no? Importante kayo nga bahin nga ako masabtan karon. Dili pa dugay ato gi sa ulo ang gitaw na to og Holy Week. Mahal na adlaw. Og sa maong gitaw na to og pasyon sa kamatayon, pasakit og sa kamatayon sa tong Ginoong Kristo sa cross dili kalimod. Nga usahan nini ang mga pare mo hinungdan sa kamatayon sa itong Ginoo. Ginoo di, kadungog mas pasyon? Kung na mo kadungog, ato mapadunggol, ato mabasa. Ato sa basawan ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 15 hanggang 16, para ato masinati nga, apil gid ang pare. Nga sila nagpalansang sa itong Ginoo sa cross. Kaya ang Pangulong pare, natong panahon na mo si Kaipas, sila si Anas, no? Mo yung mga Pangulong pare, o dito gilang itong Ginoo, kay ilang gitaral sa sukmanan.
O pinagi ng Pilato, nakuman siya nga, ilansang sa cross. Masa may hinungdan? Hato kuminaw ang Biblia. Sige, minaw ta, sige. Juan Kapitulo 19, versikulo 15 ngadto sa 16. Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya, patya. Ilangsang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila, gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pare mitubag. Wala kami hari, gawas sa emperador. Tungod nini gitugyan ni Pilato si Jesus. Ngadto kanila aron ilansang sa krus. Kadagkuan sa mga pare. Ang kadagkuan sa mga pare na to, karon gitaw ko obispo. O ilang labawtan ang gitaw na to Santo Papa. Klaro? Di mo masupa nga mga pare. Mo nagpapatay sa Ginoo. Ini madawaton Katoliko nga mga sumusunod mo sa kilir sa atong Ginoong Kristo. Dili no. Nga naman naatay dako kayo nga ingon ta pagpasabutan ang suma sa Biblia. Biblical ni. Sa Biblia kung ingon tanawon, adunay duha ka matang ang pare. Pare nga Levita utong sila gikan ni Moises o ni Aaron. O pare sa laray ni Melchizedek. Kining kaliwat ni Melchizedek, wa kayo masgutin ni Moises ang sulat diya sa Genesis. Pipilan yung teksto nga ato mabasa. Paralit, magamit ang Genesis, Kapitulo 14, versikulo 18-19. Tinuod ng pare ni Melchizedek, ang yang gida, maong paano ng bino. At itandi sa Levita, ilang Moises, puno sa ilang gida, paano ang bino. So, ato pasahon. Genesis Kapitulo 14, versikulo 18 ngadto sa 19. Si Melchizedek nga hari sa Salim, ug pare usab sa labing halangdong Dios. Nagdalagpan og bino, ug gipanalanginan niya si Abraham sa pagingon. Panalanginan ka, Abraham, sa labing halangdong Dios, nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. So, nagisgot ang mong teksto o pare sa labing halangdon nga Diyos. Kung siyang gila, nagdala og pan o bino. Pero naman ni Bita, para ni Moises, ang iyang isong siyang Aaron. So, mga pare ni sila sa Diyos. Kay si Moises o si Levi, si Aaron, managsuon o gitawag sila mga pare sa labing halangdon nga Diyos. So, lahi ni mga pare, nga naman, kung di mo basahon ang Salmo 99, versikulo 6, muna nga ito mabasa. Nagkini sila pare o ang pagkapare tulmanon nga way katapusan. Way pagkauman. Hangtod sa hangtod. Muna nga way pagkauman. Pero Kristiyano ba itong papatay sa Ginoo? So ato na ni makita karon ato ni sugdan. Kuman ang Kristo siya to sa Ginoo. Salmo Kapitulo 99, versikulo 6. Si Moises ug si Aaron iyang mga pare ug si Samuel nagangko kaniya. So pare gyapon to sila. Pero ang ilang mga pare dito sa laray sa mga Levita. Kung sa may ingon ta gidala sa mga Levita nga mga pare. Paano bino? Sa ato basahon ang Levitico Kapitulo 9, versikulo 1 nga to sa ato basahon. So lahi ning ilang pagkapare nga naman dili man paano bino ang ilang ida. O mo ni yung kamatangas pare ang pamatay sa itong Ginoong Kristo. Kaya man sila kahibaw. Nga kadto sa ato Ginoo mao gipanakda sa mga propeta. Ato paminawan sige. Leviticus Kapitulo 9, versikulo 1 ngadto sa 8. Sa ikawalo nga adlaw gitawag ni Moises si Aaron ug ang iyang mga anak, ingon man ang mga pangulo sa Israel. Iyang giingnan si Aaron pagkuhab turiyo baka nga walay tatsa aron ihalad tungod sa sala o busa ka turong karnero nga walay tatsa usab aron ihalad pinaagi sa pagsunog o gihalad kini sa tubangan sa Ginoo. Unya ingna ang mga Israelita nga magkuhag laking kanding aron ihalad tungod sa sala og nating baka og nating karnero nga pulos walay tatsa og tagsa ka tuig ang kagulangon. So diyan sa ano. Inyo na natiwason dito sa inyo kung inyo na pare na nagbasa. May tungkol sa mga pare ng Levita. Usay ilang gibahan sa Ginoo? Mga mananap. Karnero, kanding, baka. Pero dunay ingon ta
gihisgutan nga walay daot, walay tatsa ba. Dili masakiton, dili piangon, dili libat. Dili buta sa tuwa, di pikto. Kayo may tatsa. O usa ka tuig ang kaguwangon. Dili mahimo nga maghadap kung mo-over na ko sa katuig. O di makawat og tuig. Kinahanglan usagid ka tuig ang requirements. May had. Pero naabot ang panahon nga ang mga pare, nga mga libita, nag-abusan na. Naghad na sila masakiton, mga daot, mga piangon. So ano yun, nasuko na Ginoo sa mga pare. Ato nagbasa sa Malakias, Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8. Ato kami na, haron makita na ito mo, ikipulihan o mga Kristiyano, mga pare, nga naman, wala naman sila makatuman sa kaubuton sa Ginoo. Lahi naman ang ilang ibuhat. Sige, ato kami na. Malakias Kapitulo 1, versikulo 6 ngadto sa 8. Ang Ginoo nga lamang kamhanan ningon sa mga pare. Ang anak nagtahod sa iyang amahan, ug ang ulipon nagtahod sa iyang agalon. Ako inyong amahan, apan nganong wala man ako ninyo tahura. Inyong akong agalon, apan nganong wala man ako ninyo sunda. Gipasipalahan ako ninyo, apan nangutanag gyapon kamo. Giunsa kaman namo sa pagpasipala. Pinaagi sa inyong paghalad ug hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran. Ug karon ng mangutana gihapon kamo. Sa pagiha nga wala kami mutahod kanimo. Unya gipasipad-an ang akong halaran. Sa pagdala ninyo butang nga mananap aron ihalad kanako, nagunaw-na ba kamo nga husto ang inyong gibuhat. Sa inyong paghalad ug piang ug masakiton mananap. Nagunaw-na ba kamo nga husto ang inyong gibuhat. Sulayin ninyo hatag ang inyong gobernador ug halad nga sama niya na. Kung malipay ba siya o hatagan makamo niya pabor. So klaro no. Ang Ginoo mo rabag nagmakay sa iyang mga pare. Kaya nga gipangayo usa ka tuig ang balamon, way tatsa. Sa dili masakiton, dili daot. Pero ang naitabo, suma pa ni Propeta Malakias, naghad ng mga piangon, mga masakiton, buta, na di man gusto na pamaghata, na sa Ginoo ang labing liblog na had. Muna nga, nisaad siya nga hiluan ng mga pare. Hiluan na niyang pare. Malakias ka po ta, 3-3. So hiluan na o maghad ng mga halad nga mga pakahimuot sa Ginoo. Kaya pagpare, tulumanon nga way pagkahuman. Way katapusan. Pero kanilito nga, ang lain matang sa pagpare, dili sa laray ni Levi, kundi sa laray ni Melchizedek. So ato sa basahan. Malakias Kapitulo 3, versikulo 3. Muani siya sa pagkukom sama sa giputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari sama sa pagputli sa mga plata o bulawan aron maghalad sila sa Ginoo. Ug husto nga matang sa mga halad. So husto nga matang sa mga halad. Kaya nato tanang, unsa man nga halad ang kahimutan sa Ginoo nga bitaw niya husto o putli nga halad. So klaro kay nga dili na halad manak, kundi lawas na ni Kristo. Pinagisabayan sa panaog sa bino. Lawas og dugo. Mo ang kalainan. Muna, kung iyo basahon usa ang kanang Hebreo, Kapitulo 7, versikulo 11 hangtod 14, nitungha ang laing matang sa mga pare. Dili sa laray ni Levi, kundi sa laray ni Melchizedek. Ato kami na. Hebreo Kapitulo 7, versikulo 11. 11 ngadto sa 14. Ang balawd gihatag ngadto sa katawhan sa Israel, pinasikad sa pagkapari ni Levi. Kung hingpit pa ang buhat sa mga pari sa laray ni Levi, dili daw ta kinahanglan nga mutungha ang laing matang sa pagkapari sa laray ni Melchizedek o dili sa laray ni Aaron. Kay kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. O ang atong Ginoo nga hinungdan sa sakop sa laing banay o wala pa gayo sakop sa iyang banay nga nag-aalagad ingon ka pare. Nahibaluan pagkayo nga ang Ginoo na tao nga sakop sa banay ni Juda o kining banaya wala isguti ni Moises.
sa iyang pagsulti may tungod sa mga pare. So tataw ang eksplanasyon ni San Pablo nga dili unta motumha ang laing matang sa pagkapari kon hingpit pa ang pagkapari sa laray ni Levi. Di man hingpit, yan sa bro? Naghad na mga butang ng mga mananap, mga piangon, mga sakiton. Wala matuman ang kabuton sa Ginoo akong mahal kung pananap. Kanang kita sa kanang sa katog ang bulangon. Pero wala mahimo sa mga pare. May nungdan nga siya, hiluan ko mga pare, putlion ko mga pare. Muna nga si Kristo, mga unang pare nga iputli sa mga han. Dili na had mga anak dili. Ang yan ang lawas mismo. Ang putli nga had. Nga ato kanunay na sinati, kumutampong pagsantos ng misa o mga kasalugan. Muna kung ato pa sa Hebrew 3:9, bisan kipasikat to sa balaod, subay to sa balaod ang ilang mahad ganito. Pero dito kabot nga gilisan sa Ginoo sakripisyo nga labing bagaan ang sakripisyo. Kay di man mananap kundi lawas na magyud ni Kristo. Sige ato paminahon. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 3 ngadto sa 9. Apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdom sa mga tao sa ilang mga sala. Kay ang dugo sa mga turo nga baka o mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod nini sa dayon ng anding ni Kristo sa kalibutan, mingon siya sa Dios. Dili ka gusto sa sakripisyo o mga halad nga mananap. Apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya mingon ako, aniya ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat bahin kanako dito sa libro sa balaod. Una sa tanan mingon siya, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap. Dili nga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunukon dito sa laran o dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanan nga mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Unya mingon siya, aniya ako, O Dios, aron pagtuman sa buot kong ipabuhat kanako. Busa gisalikoy sa Dios ang tanan mga karaang sakripisyo o gilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. So tataw kayo, no? Mawala to mga sakripisyo ha kay gilisan na sa lawas ni Kristo. Muna nga ang dili dugoon ng sakripisyo nga gihimo nato, matag gihimo nato sa santos nga misa, manang gibuhat ni Kristo. Di na dugoon. Kay dugoon mo tong dito sa kalabyo yung wala ang dugo. Muna nga sa gabi niya si Buddha sa adlaw. Ha? Sa gabi niya si Buddha, may ko siya pan, nagpasalamat sa Dios, yang ibigas-bigas og gihatag siya matinunan. Dawa ka kini ni og kan-a. Ano sa nakita ko? Oy, Santo, very good. Muna ang panahon sa pag-ordine sa bagong mga pare. Pag hinugasay ka mo. Kita na kayo mo ana. Kay service ka na. Nga kabubuton sa Ginoo nga, ipakita na to, makitang tanan. Andam sa pagsakrisyo, pagserbisyo sa uwan. Ang paghugas sa tiyan, dili na sayon. Ang atong Ginoo gihupo na niyang sapot, nagpagusto og tolya o gihugasan niya ang tiil sa mga tinunan. Pagpailangan yan siya dili aron atong ingunta serbisyohan ko dili. Atong alagaran ko dili. Siya yung una niya alagaran ako. Aron na ako sundon. Mabitaw ni nga sa San Pedro nga Ginoo, di gyud ko puhugas nimo. Kay nauwang sa San Pedro. Lang ilang master mohugas na yung usa ka ulipon. Mas may ginusa ni Kristo, kung dili ko ikaw hugasan dili ka akong tinunan. Muna karon panahon na kinsa ra pagdo ka ana ginugas sa Israel. Patuloy ko lang simbahan. Dili ka tinunan sa Ginoo kung wa na mo kang pag-institute sa Eucharist. O siya gingon, sama sa gihimo ni Melchizedek pan o bino ang gida. Ato basahon Mateo Kapitulo 26, versikulo 26 dito sa 28. So para ato makita nga dito din sa lara ni Melchizedek nga pan o bino human sa konsagrasyon nahimong tinuod nga lawas ni Kristo. Siya ato basahon. Mateo Kapitulo 28, versikulo 26.
Mateo Kapitulo 26, versikulo 26, ngadto sa 28. O, kanan. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan. Nagpasalamat sa Dios ug gibikas-bikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinunan. Ug miingon siya, dawatan ninyo kini ug kana kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa. Nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila nga nagingon, inom kamong tanan nini. Siya maingon, kini mao ang akong dugo nga naglikon sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. So tataw, na iniglisa sa pare, dili na ang pare di ang ato makita, kundi si Kristo na sa ato magtuo. Kay si Kristo may nag-institute na. Kini mao kong lawas itugyan alam kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Moto ang pagsugo, una na ang sakramento nga itukod. Nga din, handumanan sa katauhan. Nga to sa Ginoo sa katapusan niyang kanyapon. Ang pag himo sa ingong tapan na tinuod kay kanyang lawas. Pero sa kanyang tinuan, simbolo na. Muna sa'yo, nga naman. Kung simbolo pa, kung ato, gising-giso ng flag, simbolo sa nasod, napil pagkagisi ang nasod. Wa kay flag naman na. Simbolo naman na. Kung ato sunod ang flag sa ingong munisipyo, napil ba na itong kasunog ang atong nasod. Simbolo mo na sa itong nasod ang flag. Sakit napil. Pero kung masa-masa ni mga ostiyas, ang lawas sa Ginoo, pumasok sa obrasyon, si Kristo mismo mga mong para mas-masa. Mo sa real presence of Christ, tinudyod nga, lawas ni Kristo, pumasok sa obrasyon. White transformation nga ito makita, pero nakikita ko sa theological nga transubstantiation. Muna yung pagtudlo sa mga theologian. Ngawa mo sa bangbayon sa paan, maulagyan pa ng ostiyas, pero ang substance, ang yung lami, nabalin nga ito sa tinood nga, lawas ni Kristo. Muna daghay mga milagro sa Eucharist. Kung yung search sa Google, grabe kadaghan. Dahil pare nga nagduha-duha, tinood ba ka nga lawas? Hindi nga ako gigunitan mo. Wa pa man sa misa. Kung sa kapare nga mong Wa ka man siya